Isang mapagpalang araw sa inyong lahat ng manood natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page yan. Ngayong araw, dito pa rin tayo sa bahay. Nagpapagaling tayo dahil sa sakit natin. At yun, medyo nakakalungkot lang. Nakakamiss mag-mission. Hindi na tayo nakapag-mission. So, wala, kailangan talaga nating mag-stay lang sa bahay kasi hindi tayo pwedeng motor-motor. Kahit nga yung lalabas lang dyan. Kasi nagpahilot ako dun sa kakilala ko dito. At binabanto naman niya yung ano ko. Tapos minsan ako naghihilot. So, yun sabi niya, yun bawal ako magmotor, magbuhat ng mabibigat. Tapos yung mga iba pa, yung kailangan ko lagi magtubig ng araw-araw. So, kailangan ko pwede tayo 8 glasses a day para sa ganun. Siguro, sabi nila yung para yung dumi hindi tumigas. Kasi pag yung sa pag-iire, doon ka mahihirapan, baka doon lumala. Kaya sabi nila, hanggat maaari magtubig-tubig ka, tapos yung kain mo is kakaunti lang talaga. Halos gagaganto lang yung kinakain natin. Minsan nga hindi na ako nagkakanin. So, pero minsan nagkakain naman tayo, pero kaunting-kaunti lang talaga. Kailangan nating maintain, talagaan yung kung ano man yung sinasabi nila na dapat gawin para sa ganun mas mabilis yung recovery natin. Nagpahilot na rin ako doon sa kakilala ko nga. At gagawin ko rin, nagbababad din ako sa ilog. Kasi yun din ang sabi sa akin ng iba. Sasalubungin mo yung ano ng agos ng ilog. Parang ano mo siya para umangat yung sa bituka mo. Hindi ko alam kung ano, pero subukan din natin. Wala namang masama kung susubukan natin yung mga bagay na maaaring makatulong sa atin sa pagpapagaling. So, sabi ng iba, ilangoy-langoy ko daw. Hindi ko alam kung totoo yun, pero siguro kasi exercise din naman yun sa legs. Nababasa ko rin naman yung kailangan din na exercise ng legs para sa ganun lumakas yung muscle sa parting ano natin sa may tiyan. So siguro kasi yung swimming, yung paglalangoy is nakaka-muscle talaga yun sa ganun. Kaya siguro malamang nakakatulong yun. Subukan natin pag minsan. Since malapit lang naman dito yung dagat, malapit lang dito yung ilog. Yun nga lang, lalakarin lang natin. Medyo malayo pala paglakad. Pero kaya naman, hindi naman ganun kalayo siya. So yan, lakarin na lang natin. Pag pupunta sa ilog, magang-maga, kailangan yata malamig ang tubig. Para sa ganun daw, yung bituka is maano siya, parang tumiit pag malamig ang nililiguan. So, yun, maraming kung ano sinasabi sa akin na mga possible na makatulong sa pag-recover natin. At ginagawa naman natin lahat yun para yun nga, mabilis yung recovery natin. At makakabalik tayo sa pagmi-mission. So yan, nandito lang tayo sa bahay. At yun, dumating kanina yung hiningi ko kay mamang mga gawaing walis. So papakita ko sa inyo mamaya nandiyan sa bahay yung mga gawain nating walis. At pinadala sa akin ni mama dito kahapon kasi sabi nga niya doon na lang ako magkayas ng walis sa kabilang bahay. Sabi ko medyo malayo, pero sabi ko sige, pagkaubos ito subukan natin doon para doon na lang din tayo. Kasi doon mas malapit sa dagat doon. Malapit sa dagat, malapit din sa malapit yung mga gawaing walisin. So yun na muna yung pagkakaabala natin since hindi naman mabigat paggagawa ng walis. So pwede naman sa atin yun. Tapos kung makapagtanim-tanim tayo ulit. Yun nga lang, nakakalungkot kasi yung tinanim ko dito nung una, yung mga tinanim ako nung nakaraan na sitaw is kinain ng mga alagang manok. Marami kasi dito alpas na manok, nakalpas lang sila. So kinain daw ng mga halos sisiw pa. Hindi na buhay. May ilang na buhay kaso namatay din gawa ng uminit naman. So hindi na didiligan, hindi na aasikaso. Kaya yun, namatay din. Ang nabuhay yung tanim natin yan. Yan ang mga buhay. Yung tanim natin mga tanlad. Yung mga tanglad ang buhay. Hilirin hanggang doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bali 10 hilera yan. Yung dito is hindi nabuhay. Baka kinain din ng manok. Yun nandyan. So bali 10 yan. Yung nabuhay na yan. Kasi iba yung mga tanim natin doon. Yung sili. Buhay doon yung sili. May tanim tayo dun sili, tapos may tanim tayo ditong sili, saka papaya, yun mga nabuhay. Pero yung mga sitaw talaga, namatay agad kasi inano nga daw ng mga manok dito. Tapos buko dun, madamo na rin.
Di ko alam kung pwede sa atin yung maggagamas-gamas. So pagtatanong-tanong ko muna kung pwede. Kasi kung hindi naman pwede, kasi alam ko mapipwersa din pagbubunot ng damo. Kaya di ko alam kung bawal, kung pwede. At kung pwede naman, siguro gamasan natin ulit itong likod at madamo na naman. Pero kung bawal, huwag na tayo dyan. At lang tayo na ibang pwedeng pagkaabalahan dito sa bahay. Kasi nakakabagot din sa bahay. Hindi na ako sanay na nandito lang. Alam nyo naman tayo, araw-araw nagmi-mission, araw-araw ko saan napunta. Kaya yun, hindi na sanay. At yun si Marcos, lagi naman sa akin dyan sila Marcos, nangangamusta kung ano yung mga ginagawa natin. At yun, kagabi nga nag-chat sa akin kagabi, kumusta daw, kung nakapagbabad daw ako. So yun, sabi ko naman, nakapagbabad ako, napagpahilit na rin. Ilang araw din tayong ganun. At yun, mamaya ano natin yung kinakayos doon na walis, at kararating lang din kanina. So asikasuhin muna natin yun, yung pagkakabala natin, maubos natin baga yung walis na yun, edi goods na. So magkaubos siguro noon, baka doon ako sa kabila magtambay. Pero titingnan ko pa kung ano yung magiging natin na. Basta ako dito salamat nga pala sa mga concern natin, mga viewers, sa mga patuloy na nanonood ng video natin. So salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay. Salamat sa mga nag-aalala at nagdadasal na mapabilis yung recovery natin. Salamat sa inyong lahat. At hindi ko alam kung paano ko pa kayo masusuklian sa ngayon. Pero yan nyo, pipilitin kong gumaling ng maaga para sa ganun makapag-mission tayo ulit. At pagbalik natin ng mission, medyo may mga mababago kasi alam nyo naman, hindi na tayo pwede basta-basta magbuhat ng mabigat. So may mga mababago din. Bahala na kung ano maging may mga adjustment na kailangan gawin. Pero siguro okay lang naman, kaya naman siguro. Basta makarecover lang kahit paano yung kaya natin magbiyahe-biyahe. So yun lang naman yung importante, makapagbiyahe-biyahe tayo para sa ganun mapuntahan yung mga beneficiary na dapat puntahan. At yun, yung nga lang dito magbuhat ng mga bigas na dadalhin natin. Yung mga bigas na dadalhin natin, hindi natin alam kung paano. Pero siguro tulong na lang kami ni Mark. Pusong na lang siguro kung ano yung mga dapat gawin na makakaiwas tayo sa lala, o kaya kung halimbawa magaling na, hindi na bumalik. Kaya iwasan natin yung mga dating gawain na mga maling nagagawa ko dati. So kasalanan ko rin naman kung bakit nagaganto. Medyo siguro nasobrahan din sa hindi ko napapansin yung para sa sarili ko. Kaya ganito yung nangyari. Pero wala tayong magagawa. At ito yung kaloob nung nasa taas. So tanggapin natin to. At wala naman binibigay na pagsubukang nasa taas na hindi natin kaya. So alam ng nasa taas na kaya ko, kaya bigay sa akin to. Kaya natin ito lampasan. Lalo't marami akong kababayan na nagmamahal sa atin, katulad nyo mga viewers. So marami kayong nagdadasal sa paggaling natin at maraming nagmamahal sa atin. So yan, maraming salamat sa inyong lahat ng patuloy na sumusuporta sa team namin. Kahit na ganito na watak-watak kami ngayon, hindi talaga makapag-mission. Si Commander anak lang, hindi makapag-mission. So dalawa na lang dapat kami ni Marcos na mag-mission, kaso ganito pa yung nangyari sa akin. Kaya ngayon solo si Marcos. Pero nandun naman yung anak ni Commander na panganay, nandun naman yung panganay nilang anak. So baka yun muna mag-cameraman kasi minsan yun naman na nagbibideo kay Mark pag wala ako. Kaya siguro yun muna mga kasama ni Marcos. Hindi ko lang sure kung nakakalabas-labas sila kasi si Alma nga walang kasama dun. Nandun lang yung nanay ni Marcos kasi yung nanay ni Commander is pabalik na ulit ng Isabela at magtataganihan na. So tuyo na yung mga tanim nilang mais doon, kaya kailangan nang niyang umuwi para makapag-ani. So kaya yun, medyo hirap kami mag-mission ngayon. Kaya pasensya na kung hindi nakapag-mission sila Marcos. Ako hindi na nakapag-mission. So pasensya na, sana maunawaan nyo yung sitwasyon namin sa ngayon. Buti kung marami kami. At yun, saka yung mga nagbabasa kong mga nagko-comment na si Kenneth subukan daw isama ni Marcos. So siguro pagbalik dito, yun ang usapan namin ni Marcos, pagbalik dito. Kasi pag doon, mahirapan kasi mag-adjust si Kenneth kasi hindi natin alam kung papayagan siya or kung anong Tsaka bukod doon, hindi pa rin naman tayo basta-basta nagtitiwala sa sa tao kasi bago pa lang natin siya kakilala. Hindi natin siya kagaya ni Buboy na nakakasama natin ng matagal.
So ganon, kaya kailangan naming kilalanin muna si Kenneth bago namin siya isama sa ibang lugar. So dito, pwede naman dito kasi naninja lang naman yung bahay niya. So dito pwede naman siya makasama at makilala ng ano, para sa ganon kung sakali mapupunta sa ganon sa ibang lugar, katulad nun bahay nila Marcos yun, syempre doon si Commander, lalaki yun. So hindi natin sure kung ano yung possible na mangyari or ano, kasi hindi man natin lubusang kilala yung tao. Kaya yun, siguro pagbalik namin dito, pag dito na ulit yung mission, sama namin si Kenneth at doon mga ilang buwan namin makasama, makilala namin siya dito. Doon pa lang namin siya kumbaga talaga full time na makakasama sa mission. So sa ngayon, pasensya na muna, hindi may sama ni Marcos yun si Kenneth. Alam niyo naman, siyempre bagong tao, kumbaga hindi masyadong kilala. Kaya mabuti na yung tingin ko naman mukhang mabait naman si Kenneth, pero iba pa rin yung kilala talaga natin, kasi hindi natin alam yung ng tao pag hindi natin talaga yung lubusan nakasama. So kaya yun, siguro pasensya na kung hindi mo na nakasama si Kenneth. Pagbalik dito sigurado ako, kasi yun yung usapan namin, pagbalik namin dito sa Kapalonga, pag dito nakabalik nagbi-mission, siguro doon subukan namin siyang isama ng mga ilang tuloy-tuloy, bigyan siya ng trabaho, opportunity, makasama kami. Yung pag okay siya, edi yun, kasama natin sa ibang lugar, wala namang problema, isama natin sa ibang lugar. So yan, papasok muna ako sa loob para asikasuhin yung yung natin na walis. Okay, papakita ko sa inyo yung natin na walis doon sa baba. O yan yung gawain nating walis, yan medyo kakaunti. Tapos ito yung pangkayas pakaliit lang. Yan, pagkaubos niyan, doon mo tayo sa bundok sa kabila. Under the sun we find the way, rays of gold they guide the day. In the breeze we start to sway, dreaming dreams that drift away. Island rhythms in our soul, waves of sound that make us whole. Feel the beat as it takes control. Lose yourself, let go the goal. Feel the light and feel the love, soft like feathers of a dove, deep like ocean skies above. We're together, that's enough. Stars come out, they start to dance. Moonlight gives that second chance. In the night we're in a trance, lost in reggae and romance. Ayan, at ito na yung mga nagawa natin ngayong araw. So ayan, katapos na natin gawa ng walis, at yun, bukas naman kasi medyo nakakangalay na. So mga lang tayo, ilang oras lang tayo gumawa nun, yun agad yung nagawa natin. So may bukas pa naman, at hihiga ko rin muna itong natin. Alam nyo naman, pag medyo natatagalan tayo nakatayo, tsaka may ginagawa, kailangan natin ihiga para sa ganun hindi siya talaga yung lumala. So ayan, dito tayo sa likod. Hintayin natin yung sili. Yung tininim ko yung sili nung nakaraan, ilan ang nabuhay. Kinain din ng manok. So ayan, bukas na lang ulit. At kita ko sa lang ulit bukas kung ano pa yung mga pwede natin magawa. So yun na lang muna yung vlog natin sa ngayon. At maraming salamat sa panonood. Yun, mag-ingat kayo palagi and God bless.